Meron na naman po tayong isang napakalaking balita dito na gumigising sa crypto community. Sapagkat ang sabi po sa title ng ating balita dito mula kay Times Tabloid ay "This whale just opened a $30.9 million XRP long position. What's coming?" Kaya pasabog po tayo dyan. Isang wallet ang nakita natin na may hawak na dambuhalang leverage long position kay XRP. Hindi lang basta milyon, kundi $30.9 million ang halaga nito. At hindi lang XRP ang hawak nila, may kasama pa itong $50.6 million na Bitcoin. Kaya sa kabuuan, halos $81.5 million ang exposure ng wallet na ito. Bakit nga ba ito mahalaga? Mahalaga ito mga ka-crypto dahil sa kasalukuyang market condition, ang posisyong ito ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding pressure. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng detalye tungkol sa transaksyong ito at titignan natin kung ano ang pwedeng mangyari sa susunod na mga araw. Ngayon, bakit nga ba ganito kalaki ang risk ng whale na ito? Kaya pag-usapan muna natin ang detalye ng mga numero. Ang position kay XRP ay binubuo po ng mahigit 27.9 million tokens na binili po sa average entry price na 1.126. Sa kasalukuyan po, ang mark price na XRP ay nasa 1.108 na nagre-resulta po ito sa unrealized loss na mahigit $524,000. Pero ang pinaka nakakabahala ay ang liquidation price na nasa 0.922. Ibig sabihin, kung bababa pa sa XRP ng panibagong 17% mula sa kasalukuyang presyo, mawawala ang lahat ng pondong ito. Dito na po papasok ang aking opinion tungkol dito. Sa aking pananaw, ang ganito pong klaseng trade ay magsasabing extreme conviction. Para sa akin, hindi ito basta-basta trading error. Ito ay isang kalkuladong sugal. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Ang total account value ng wallet ay nasa $7.8 million lamang. Pero ang total position size nila ay nasa $81.5 million. Ito po ay nagpapakita ng 20 times na cross leverage. Parang naglalakad ka sa manipis na lubid na walang safety net. Kaya bilang isang observer, nakikita ko rito ang matinding tiwala sa posibleng pagtaas ng presyo. Gayunpaman, sa mundo ng crypto, kahit ang pinakamalaking whale ay pwedeng magkamali. Ang ganitong level ng exposure ay nagpapakita na ang whale na ito ay handang mawala ang buong account nila para sa isang malaking reversal. Ito po ay isang paalala sa ating lahat na sa trading, gaano ka man kayaman, ang market ay laging may final say. Ngayon, ang sunod nating katanungan ay ano nga ba ang totoong nangyayari kay XRP ngayon pong buwan ng June? Ayan, alam nating lahat na si XRP ay dumaan po sa matinding pagsubok nitong buwan ng June. Bumaba po ang token malapit po sa 20% nitong nakalipas na mga linggo. Ang mga sellers ang nagkokontrol sa malaking bahagi ng daily sessions at ang anumang tangkang recovery ay madaling napapawi ng market pressure. Ang buong crypto market, sa totoo lang, ay nahaharap po sa pressure mula sa hawkish stance ng Federal Reserve. Sa gitna ng ganitong bearish climate, ang pagkakaroon po ng $30.9 billion na long position kay XRP ay isang matapang na statement. Ayan, dito po papasok ang aking opinion. Sa tingin ko, ang paghawak po sa posisyong ito sa gitna ng downward trend ay isang pagsubok sa psychology ng trader. Maraming nagtatanong kung bakit hindi pa nila isinasara ang posisyon. At ang aking sagot, malamang ay naniniwala po sila sa isang reversal trigger na hindi pa natin nakikita sa radar.
Minsan, ang mga ganitong whale ay may access po sa impormasyon o data na hindi agad available sa publiko. Ngunit sa kabilang banda, pwedeng isa rin itong kaso ng gambler's fallacy. Ang paniniwala na dahil bumaba na ng husto ang presyo, siguradong aakyat na ito. Bilang sa aking analysis ay kailangan natin na maging objective po dito. Ang presyo ay hindi po nagmamahal sa atin. Ito po ay sumusunod lamang sa demand. Kung ang pressure mula sa Fed ay magpapatuloy, maaring mahirapan po sa XRP na bumangon agad kahit pa may dambuhalang whale na sumusuporta rito. Ayan, dito naman tayo. Ano ang sabi ng community tungkol dito? Ang balitang ito ay nagdulot po ng halo-halong reaksyon sa social media. May mga nagsasabing alam ng whale na ito ang susunod na mangyayari na baka paparating na. Baka may paparating na malaking balita o event. Sa kabilang banda, marami ring skeptics. Meron pong isang user dito na nagkomento na marami na tayong nakitang whales na nawalan ng milyon-milyon dahil sa maling tiyempo o timing. Ayon sa kanya, walang deeper meaning ang mga transaction na ito. Posibleng ito ay simpleng over-leverage lang na malapit ng mal-liquidate. Yan. At dito po papasok ang aking opinion naman tungkol dyan. Totoong ang sinabi ng user dito sapagkat sa aking karanasan, madaling maromanticize ang mga galaw ng whales. Akala natin ay insider knowledge ito. Pero madalas ito ay purong speculation lamang na may kasamang malaking kapital. Ang pagiging whale ay hindi garantiyang ikaw ay laging tama. Sa totoo lang, ang pagtingin sa mga posisyon ng iba ay nakakadistract. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang ating sariling risk management. Kung ang whale na ito ay handang magsunog, handa po siyang masunog ang kanyang $7.8 million na capital, ibig sabihin na dapat din nating ipusta ang ating sariling ipon. Ang market ay isa pong malupit na guro at minsan ang whale intuition ay nagiging whale failure kung hindi ito sasabayan ng maayos na exit strategy. Ayan, ngayon ay may epekto ba ang Clarity Act sa presyo ni XRP? Ayan, dito naman tayo sa usapang Clarity Act. Hindi natin pwedeng baliwalain ang politika sa likod ng presyo ni XRP. Meron pong isang user dito ang nagbigay ng pananaw tungkol sa Clarity Act, ang Crypto Regulation Bill na kasalukuyang pinag-uusapan sa US Congress. Ayon sa kanya, ang regulatory certainty ay baka price in na. Ibig sabihin, kapag tuluyan ng naipasa ang batas, posibleng magkaroon po ng sell the news event kung saan magbebenta ang mga investors dahil akala nila ay magkakaroon ng rally. Pero ang mangyayari ay pagbaba ng presyo dahil tapos na ang anticipation. Yan, ito naman ang aking opinion dyan. Napaka-interesting ng puntong ito. Ang buy the rumor, sell the news ay isa pong lumang taktika sa market. Kung ang Clarity Act ay naging batas, pwedeng magkaroon po ng initial relief rally dahil sa wakas ay may malinaw na rules na. Pero ang puntong sinasabi ng user na magkakaroon ng sell-off ay posibleng mangyari. At bakit? Dahil ang mga institution ay kadalasang nag-iipon habang may uncertainty. Kapag naging malinaw na ang lahat, pwedeng mag-take profit ang malalaking players. Kaya sa tingin ko, kailangan nating maging handa sa volatility. Hindi ito tuwid na linya. Ang regulation ay magandang balita para sa long term, pero para sa short term, ang market ay laging naghahanap ng dahilan para mag-adjust. Kaya huwag tayong masyadong umasa sa isang event lang dahil ang market ay nabubuo mula po sa iba't ibang pwersa. Ngayon, hanggang kailan kakayanin ng wallet ang pressure? Sa ngayon, ang wallet ay nasa ilalim po ng matinding pressure. Wala na silang free margin at ang kanilang account ay may max drawdown na halos
34%. Sa madaling salita, ang bawat pagbaba ng presyo ng XRP ay direktang kumakain sa kanilang natitirang pondo. Gayunpaman, ang mga posisyong ito ay bukas pa rin. Ibig sabihin, ang whale ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Yan, ito naman ang aking opinion. Ang sitwasyong ito ay maitutulad natin sa isang taong sumakay sa isang roller coaster na hindi pa humihinto. Habang bumababa ang presyo, tumataas ang tensyon. Ang pinakamapanganib na bahagi rito ay hindi ang pagbaba ng presyo, kundi ang kawalan ng exit option kung sakaling magpatuloy ang downtrend. Ang free margin na zero ay nangangahulugang wala na silang buffer para sa anumang hindi inaasahang galaw. Kaya bilang isang crypto enthusiast, hindi ko ito inirekomenda sa kahit kanino. Ito ay isang all or nothing approach. Kaya para sa akin, ang pinakamahalagang aral dito ay ang kahalagahan ng margin of safety. Kung gagawa ka ng trade, laging mag-iwan ng pondo para sa pagkakamali. Ang whale na ito ay walang espasyo para magkamali. Sila ay nasa mode na manalo ng malaki o mawala ng lubusan. At sa kabuuan, ang $30.9 million na long position dito kay XRP ay paalala po sa atin kung gaano kabilis gumalaw ang malalaking pera sa mundo ng crypto. Habang tayo ay nakatutok sa mga balita at technical na aspeto, ang mga whales ay patuloy na gumagawa ng sarili po nilang mga desisyon na pwedeng magbago sa direksyon ng market. Ang mahalagang tanong ay hindi kung ano ang gagawin ng whale, kundi kung ano ang gagawin mo kapag nagkaroon ng malaking galaw sa presyo. Kaya huwag kalimutang maging maingat, mag-aral ng mabuti at laging unahin ang proteksyon ng inyong kapital. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.